Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. And for today's episode, let's talk about one of the question coming from our brother in Islam, Mr. Giliw, no? Who's this? Romel. Romel Almiro. MashaAllah, tabarakallah. Okay, according to him, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan po ako tungkol sa pagpapaupa ng bahay. Halimbawa po, kung ako ay nagpapaupa at ang umuupa ay gumagawa ng mga bagay na hindi pinahihintulutan sa Islam tulad ng pagkikiapid o pagdadala ng iba't ibang babae na hindi niya asawa, ako po ba ay nagkakasala sa pagpapaupa sa kanya? Ito po ba ay may tuturing na pagkikiisa o pakikipagtulungan sa kasalanan, which is at-ta'awun al-ithm, o hindi naman po ako mananagot hanggat hindi ko ito sinasadya o pinapayagan? Jazakallahu khairan po, mashallah. Okay, so let us discuss on this matter. So, wa'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Barakallahu fi, kapatid, sa iyong katanungan, no? So, ang iyong tanong ay may kaugnayan sa isang mahalagang prinsipyo sa fiqh al-muamalat at sa usapin ng pagkipagtulungan sa kasalanan o ta'awunu alal ithmi. Ang hatol dito, kapatid, ay nakadepende sa iyong kaalaman, sa iyong layunin at sa uri ng paggamit ng inuupahang ari-arian. Na kung kaya, nagkakasala ba ang nagpapaupa kung ang umuupa ay gumagawa ng haram sa inuupahang bahay? Meron tayong pangunahing prinsipyo mula sa Quran. Sinabi ng Allah, Ba'a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Suratul Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Magtulungan kayo sa kabutihan at pagkatakot sa Allah at huwag kayong magtulungan sa kasalanan at pagsuway. Ito ang pundasyon, batayan ng mga ulama sa usaping ito. Unang sitwasyon na nabanggit, no? Hindi mo alam ang ginagawa ng umuupa. Halimbawa, nagpaupa ka ng bahay sa isang tao, ang kontrata ay para sa normal na paninirahan lamang, hindi mo alam na gumagawa siya ng zina o ibang haram na sa loob. Ang hatol dito ay wala kang kasalanan, sapagkat ang pananagutan ay nasa gumawa ng kasalanan mismo. Kasi sinabi ng Allah sa Suratul An'am, wala taziru waziratu wizra ukhra, walang magdadala ng pasanin ng kasalanan ng iba. Ikalawang sitwasyon, nalaman mo pagkatapos mong maipaupa, no? Kung later nalaman mo. So halimbawa, nangungupahan na siya, pagkaraan ng ilang panahon ay nalaman mong ginagamit niya ang bahay sa pagkikiapid, prostitusyon, druga o iba pang malinaw na kasalanan. So ang hatol dito, dapat mo muna siyang payuhan at paalalahanan. Kung may kakayahan kang pigilan ayon sa kontrata at batas, dapat mong gawin ito. Kung magpapatuloy siya at malinaw na ginagamit ang bahay para sa haram, hindi na nararapat na ipagpatuloy ang pagpapaupa kung kaya mo itong ihinto. Ikatlong situation, alam mo na sa simula pa lamang. Halimbawa, alam mong gagamitin ang bahay para sa prostitution, alam mong gagamitin ito bilang lugar ng zina, alam mong gagamitin ito para sa alak, droga o iba pang haram na gawain. So ang hatol dito, haram ang pagpapaupa. Dahil ito ay malinaw na at ta'awanu alal ithmi, pagkipagtulungan sa kasalanan. Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nagsabi sa Majmu' al-Fatawa, kullu aqdin yu'inu alal ma'asiyati fahuwa muharramun. Ang bawat kontrata na tumutulong sa pagsuway sa Allah ay ipinagbabawal. Si Ibn Qayyim rahimahullah ay nagsabi sa I'lamul Muwaqqi'in, hindi pinahintulutan ang pagpaparinta ng bahay sa sino mang gagamit ito para sa kasalanan kapag nalalaman niya o nalalaman iyon ng may-ari. Isang mahalagang pagkakaiba, hindi lahat ng kasalanan ginagawa ng umuupa ay otomatikong nagiging kasalanan ng may-ari. Halimbawa, sa senaryo A, nagpaupa ka ng apartment sa isang Muslim family. Pagkaraan ng ilang buwan ay nalaman mong minsan ay nanood sila ng mga bagay na haram. Hindi ka otomatikong may kasalanan. Senaryo B,
nagpaupa ka ng apartment sa isang lalaki na hayagang nagsabi, dito ako magdadala ng iba't ibang babae para sa pagkikiapid. So, ang pagpapaupa rito ay hindi pinapayagan. So, paghahambing sa ibang tinatawag na fatawa, ganito rin ang hatol ng mga ulama sa pagpapaupa ng gusali para gawing bar, pagpapaupa ng tindahan para gawing liquor store, pagpapaupa ng lugar para sa sugalan, pagpapaupa para sa prostitution, gaya ng sugo, I don't know. Lahat ng ito ay pinagbabawal dahil alam ang layunin ng paggamit. You know? So, bilang buod sa mga nasabi natin, hindi mo alam ang kasalanan ng umuupa. Ang hatol dito, walang kasalanan sa iyo. Nalaman mo pagkatapos at pinayuhan mo siya, wala kang kasalanan habang ginagawa mo ang nararapat. Alam mo, at pumayag ka pa rin, so ang hatol dito nagiging kasalanan. Ang bahay ay sadyang inuupahan para sa zina o ibang haram, so haram ang pagpapaupa. Normal na kontrata ngunit nagkasala ang umuupa nang hindi mo alam, so ang hatol ang kasalanan ay nasa sa kanya at hindi sa iyo. So ang isang Muslim kapatid ay hindi lamang tinatanong kung paano siya kumita, kundi pati kung paano niya ginagamit ang kanyang ari-arian. Kaya tungkulin ng may-ari na huwag gawing daan ang kanyang bahay, gusali o lupa sa mga gawaing kinamumuhian ng Allah. Gayunpaman, hindi rin makatarungang akuin mo ang lahat ng kasalanan ng nangungupahan kung hindi mo alam o wala kang kakayahang pigilan ang kanyang mga lihim na gawain. Ay sinabi ng Allah, fattaqullaha mastata'tum, Surah At-Taghabun, kaya't matakot kayo sa Allah ayon sa inyong makakaya. Kaya, na kung kaya, kung ang pagpapaupa ay ginawa para sa isang pinahintulutang layunin at hindi mo alam ang ginagawang kasalanan ng umuupa, wala kang kasalanan. Ngunit kung alam mo o malinaw sa iyo na ang bahay gagamitin para sa zina, prostitution, alak, druga o iba pang haram at ipinapaupa mo pa rin ito ay maaaring pumasok sa ta'awun alal ithmi o pagkipagtulungan sa kasalanan at naging ipinagbabawal sa batas ng Sharia. So, Allahu a'lam bisawab, kapatid na giliw, no? Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.